No-show pa rin sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng budget si Vice President Sara Duterte at mga opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Dumalo si OVP spokesperson Michael Powa at dito inanunsyo ang kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang tagapagsalita ni VP Sara. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ongoing pa ba itong hearing? Ano ang latest dyan? Yes, Ruth, tuloy-tuloy pa rin nga yung pagdinig ngayon ng House Committee on Good Government. At dismayado yung mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ng 7 opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education na pinasasagot ng komite para sa mga irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni VP Sara Duterte noong 2022 at 2023. Nag-i-issue lang ngayon ng subpoena ang komite pero kung hindi pa rin daw sisipot sa susunod o ikalimang pagdinig ang mga opisyal, mapipilitan na silang i-cite in contempt ang mga ito. Kasabay nito, inanunsyo ng komite na nakaalis na nga ng bansa si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez na isa sa mga gusto nilang questionin. Lumipad na raw pa Los Angeles, California si Lopez kagabi. Isa si Lopez sa mga gustong ipasama ng komite sa Immigration Lookout Bulletin kaugnay ng maanumalyang paggasta sa budget ng OVP. Samantala, dumalo sa pagdinig ngayon ang OVP spokesperson nga na si Michael Powa. At dito rin, kanina nga inanunsyo niya na hindi na siya konektado sa opisina ni VP Sara matapos ang kanyang resignation bilang tagapagsalita ni Duterte. Epektibo na raw ito bago pa ang naging pagdalo niya ngayon sa pagdinig. Giit niya bilang resource person ng pagdinig, hindi magiging objective yung kanyang pagsagot sa mga katanungan kung mananatili siyang tagapagsalita ng OVP. Ruth? Marian, meron din palang lumabas na ulat tungkol doon sa mga typo error o yung mga mali dito sa mga resibong ipinasa ng OVP dyan naman sa Commission on Audit. Anong alam natin tungkol dyan? Yes, Ruth, yan nga yung explanation nga daw o yung paliwanag ng OVP sa COA nung kinwestiyon nga rin nila itong mga acknowledgement receipt, no? Kasi kanina, kinwestiyon ng mga kongresista yung nakita nilang red flag sa pinasang resibo ng OVP. Sa pagbusisi nga ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, lumabas nga na nasa 158 na mga acknowledgement receipts na sinumite ng OVP ay dated 2023. Pero ginamit yung mga ito pang-justify o pagpapaliwanag para sa paggasta ng 2022 confidential funds. Bukod pa rito, may mga sinumite ring resibo na November 2022, gayong December pa naman nag-issue ng cheque para sa confidential funds ng OVP. Meron din mga nakitang mga walang petsa yung mga resibo at meron ding wala man lang pirma. At meron din nakita na pareho yung penmanship o pagkakapirma. Patuloy pa rin nga yung interpellation ng mga mababatas dito at yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.